Kung alam niyo yung phenomenal hit ngayon na Ertugrul, it's a Turkish series, the founder of Ottoman Empire. Nagkaroon sila ng mga series ngayon that led to Osman. Na-inspire kami na gumawa ng mga ganong mga palabas. Hindi po ba malaking challenge sa inyo yun kasi nga tulad ng mahal ka pala dapat ang pangalan natin mga Pilipino and everything. Pag nilabas niyo po yung movie, hindi po ba, sa tingin na ang magiging challenge sa inyo or ano magiging epekto sa mga Pilipino in general? Yes, hanggang ngayon naman is debatable pa ang mga bagay na yan. The only primary sources we have is Pigafetta until nag-come up nga for the first time yung tinatawag nating darangan from the Maranao tribe, and this is our basis. Magkakaroon ng mga pag-aaral ulit sa puntong ito. That is what we need. Kailangan natin na establish naman yung historical injustice natin sa mga Moro people. Laging hindi natin sila naisama sa kasaysayan. Napakalawak, napakayaman, at mas marami pa tayong mahuhukay sa kasaysayan natin kung babalik lang tayo sa mga kapatid natin sa South. And that is what we are giving them, the opportunity, the chance na mapakinggan naman sila. Sabi ko nga, we do not want to alter history. Nandiyan na yan. What we need is, pinipresent lang namin yung version din naman ng mga kapatid natin sa South. Yung teaser po kanina, teaser po nga yan, diba? So yung pag-shoot niyo po yung pelikula na talaga, yung buong cast po ba kapalitan? Not necessarily. May mga scenes din na isasama ako doon because sayang naman. Okay. Yung nakita nyo sa background is the actual costume. Pinatahi po namin yan according to the research namin. Sarili namin as much as possible, the Sultan and the Sheikh and of course our executive producer wants in-house talaga lahat. So mas madadagdagan pa siguro na eksena. And to add that, first time in the history na gumamit kami ng actual kampilan. Actually, this is a historical treasure from Mindanao. This is a 130 years old kampilan owned by the owned by the Sultan himself. Sabi nga ni Sultan, pwede ko bang hawakan do? Ipahawak. Willing siya. Only the Sultan ang meron lang dito. This is considered as the royal sword. Mamaya pwede niyong hawakan. Kung makita nyo at ilang kasaysayan na rin ang pinagdaanan nito at ilang mga dugo na rin siguro ang naibuwis sa pamamagitan ng kapilan. You can touch this. I can hold this one. Can you also expect like more epic fighting scenes? Yes. From my end, no? Yes. More on, kaya nga sabi ko sa inyo, kung alam niyo yung phenomenal hit ngayon na Ertugrul, it's a Turkish series, the founder of Ottoman Empire. Nagkaroon sila ng mga series ngayon that led to Osman. Na-inspire kami na gumawa ng mga ganong mga palabas. At yes, mas maganda because mapansin niyo yung mga kasuotan ng mga mandirigmang Pilipino. Namulat kasi tayo sa contemporary history. What we have is mga nakasalakot at nakataba. Yun ang mga bayani natin, de Katipuneros. Pero kung aatras pa tayo, meron tayong isang matibay na sultanato sa Timor na may isang sultanato at may mga army siya, may mga kawal siya, at lahat ito ay nakasuot ng mga pandigmang mga sandata at kasuotan inspired by the Ottoman. So, mas babalik tayo sa kasaysayan at sinasabi mas makulay, mas maganda, mas etiko. Pagdating sa mga eksenang pang-digma, siguro maasahan nyo kami kahit paano. Bakit po kailangan panoorin itong proyekto nyo pag pinalabas lang sa Pangasinan? Kailangan itong panoorin lalo na ng mga kabataan upang maunawaan natin na meron tayong mas glorious pa na kahapon. Mas matingkad, mas makulay, at mas patriotic na mga taong nabuhay sa kasaysayan natin na ang pagmamahal sa bayan ay nakatuon sa hindi palulupig na pagkatao, na paniniwala at pakikipaglaban. Kasi hindi rin naman din po natin din alam yun sa story ko na nakita namin. Yun yung pakikipaglaban ni Lapu-Lapu. Yun yung meron po bang yung part naman ng kung paano siya naging tao, family niya, yung gaganap na bulak na which is his wife, na ginampanan Joyce Jimenez sa pelikula ni Lapu-Lapu. May makikita pa po Mas mula sa kabataan niya.
mas colorful kasi makikita namin dito, 4 ang asawa nila pula po. Baka nagulat kayo. 4-5. 5 asawa. 5 siya. Sa tradition din po ng Yes. Muslim. Paano po yung distribution nito? Ilalagay po ba natin to sa online streaming? Yes, definitely. After na ma-showing natin, ang pinaka-target din namin kasi talaga mga estudyante, especially the bar, sa mga schools, the theater, and of course, may mga Islamic countries po tayo, Malaysia, Brunei, Indonesia, na iisa ang ating mga dugtong ng kasaysayan. Kilala rin nila sila Lapu-Lapu, sa totoo lang. Pag pumunta kayo ng Malaysia, Indonesia, Brunei, kilala nila si Sultan Kudarat. Kaya ang tanong nila, kailan namin maririnig yung version na naririnig namin din sa mga lolo at sa mga ninuno namin mula sa mga kapatid at kababayan namin mga taga-South, taga-Mindanao. Remember, the Mindanao before is a Sultanate region. Before, wala pa ang Luzon, Visayas, medyo wala pa tayo eh. Darussalam, it was called Darussalam. The continent itself is Darussalam, House of Peace. Malaysia, Indonesia, Brunei, that far. Ganong kalawak. Bas balik ka pa ng kasaysayan during the Mongol Empire, the Ottoman Empire. Pag pumunta ka ng Pilipinas, ano nakalagay dyan? It's the Kingdom of Tondo in the Luzon. Yes, it was Kingdom of Tondo. Kaya ang dami-dami natin pwedeng i-discuss kung babalik tayo sa kahapon. Ang dami, ang ganda-ganda ng kasaysayan natin. Contemporary history lang natin itong lagi natin niro-romanticize sa mga pelikula natin. Ang dami pa, aatras lang tayo. Direct yung plano kayo sa Film Fest sa December. Yes, ito, si Mel pa ba? Si Mel pa ba? Bakit ako direct? Si Mel is our, Depende. siya ang ating publisher, ang Manila RP Art. Depende po sa production kung kakayanin at matatapos.